So, ako na po. So, sabi dito sa pangalawang nakasulat dito sa aming listahan ay ang attend church. Ayun po, yung pointers po namin, yung umattend po ng church. Ayan po, ayan. So, dito po, sabi dito, mga bilang 28 hanggang 25. Sabi dito, sa ikapitong araw ay magkakaroon kayo ng isang banal na pagtitipon. Huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. So sabi dito sa verse na ito ay sa ikapitong araw ay magkakaroon kayo. Ibig sabihin kayo, tayo yun. Tama. At tayo magkakatipon. Ibig sabihin nun, kung nasaan tayo na nagkakatipon at nagpupuro sa Panginoon, nandun din siya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay kung ang Panginoon ay nasa sayo, ibig sabihin nariyan siya palagi para sayo kung nasaan ka man naroroon. So sabi dito nga, huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. So sabi dito nga, ayaw ng Panginoon ayaw ng Panginoon na huwag tayo gagawa ng ano man na mali sa kanyang mga mata. Kasi alam ng Panginoon alam niya yung kaisipan natin. Siyempre tao tayo lahat tayo may mga maling desisyon. Akala natin tama yun, pero sa Panginoon mali yun. So sabi nga dito, huwag kayong gagawa ng anumang mabigat na gawain. So inulit ko lang po. So then ikaw kuya, ano pong masabi? Ikaw naman. Okay, kami po ay nasa sharing time. Yun po ang sabi po rito sa sa mga bilang 28-25 ay umattend daw po tayo sa church pag-attend po natin. Sa ikapitong araw na ating pong magtatrabaho, yung ikapitong araw po ay yung araw po ng linggo na ating pong pagdalo sa simbahan, kung saan po doon po natin siya ay banal na dako na tinatawag po nila, na doon po natin siya ay sasambihin, papurihan at luluwa natin sa kanyang pangalan. At yung pong yung pong tinatawag na huwag kayong gagawa ng mabibigat na gawain. Yung nga po, kung may trabaho po tayo na ginagawa, ay ilaan po natin yung araw po ng linggo, pananambahan, yung pag-atin natin sa simbahan na kung saan po atin po siyang pupurihin sa espiritu at katotohanan, kung saan po ay doon po tayo sumasamba. Niniwalhati po natin ang Panginoon at isantabin po muna natin yung mga bagay na gawain natin sa bahay. Halimbawa po may mga trabaho po tayong na gustong gawin, pero yung araw po ng linggo ay ilaan po natin to sa Panginoong Diyos. Amen po ba, Dan? Yes, amen. Ayan po. So meron po akong isasabihin. So hindi po porket na sa ikapitong araw ay hindi pwedeng Lunes hanggang Biyernes. So ang ibig po sabihin po doon, araw-araw po tayo magpuro sa Panginoon. Okay. Kaya po sinabi pong ikapitong araw kasi yun po yung araw ng ating pahinga. Yung pagpapahinga natin mga tao. So dahil doon tayo may oras, doon natin ibuhos yung ating ang ating oras sa Panginoon, ang ating oras para tayo magpalakas at mag-igib ng salita ng Panginoon at kumain ng kanyang mga salita. Ayun. Dahil ang ating pagkain, hindi lang, ang sabi po ay hindi lamang po sa pagkain physical, kundi sa spiritual din po, na tayo ay dapat pakainin po natin ang spiritual nating pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Yun po yung tinatawag po na hindi lamang po na
dito sa tinapay nabubuhay ang tao, di ba? Kundi sa salita ng Panginoon. Kundi sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoong Diyos. Ayan. Yun po, yung kailangan daw po ay dapat pakainin din natin ang ating kaluluwa ng mga salita ng Diyos. Ayan po. So, meron pa pong so, dito po tayo sa ibang page po tayo. So, may sinabi rin po sa aklat po ng Hebreo. Kaya kapatid, pakibasa mo ako. sige. Sige. Huwag nating kaligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Yes. Kapatid, ano ba ang ibig sabihin nito? Yung tinatawag po na second coming ng Panginoon. Yes. Yun po yung kailangan po natin na wag po nating kaligtaan yung pagdalo sa church, na kung saan nga po ay doon po tayo magkakaroon ng kalakasan. Yan. At yung pong gaya ng yung nga po, tama po yung baka meron ka bang may dadagdag, kapatid, sa ating binasa na to? So, sabi po dito, wag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So, dito po ay pinapakita po dito na tayo po ay winawarning na kasi malapit na po ang panahon ng Panginoon. Kaya sabi second coming po. Opo. Kaya nga po maraming beses po binanggit pong impyerno. Kasi ang gusto po ng Diyos ay tayo ay maligtas sa kapahamakan. Yan. Ang ating kaluluwa. Oo, yung katawan natin ay babalik naman sa lupa. Siyempre yung katawan natin is alikabok. Alabok. Alabok. Ayan. So, sabi nga po sa palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sabi po dito nga po, pinapahiwatig po dito na tayo po ay palakasan sa bawat isa po. Ayan po. Pagbalik loob tayo sa Panginoon. Ayan. Yung mga taong yung nanghihina ang pinanghihinaan ng loob. Nanlalamig sa Panginoon. Ayan. Nanlalamig sa pangako ng Panginoon. Maiilan dyan na kukunti lang yung pangako ng Panginoon na nalalaman nila. So, lahat naman tayo ay siguro may mga ilan. Yun po, sabi nga daw po rito sa Hebreo, palakasin daw po natin ang mga tao po na nanghihina, o kapatiran natin na nanghihina sa pananampalataya. Kapamagitan po at pinalahanan po tayo ng Panginoong Diyos na magpalakasan daw po sa bawat isa sa atin, sa mga tao po na nanghihina ng pananampalataya sa Kanya. Yun po, magpalakasan daw po tayo. At meron pa po akong idadagdag. So, sabi nga po dito, gaya ng pagtitipo, gaya ng ginagawa ng ilan, sa halip, palakasin natin na ang loob ng isa't isa. So, sabi po dito, tayo po ay, binabalala na sa malapit na panahon ng Panginoon. At sa panahon warning warning. Kasi po hindi po natin alam kung ano yung mangyayari sa sunod na araw. O baka isang araw bigla lang yung rapture na tinatawag, rapture of the church. So, kaya kailangan po natin malaman ng katotohanan kasi kung wala tayong alam, bigla lang susugod ang ating kinakatakutan. Tama po. Kaya ito po ang binasa po namin na Hebreo ay may warning pong sinabi rito. Kaya magpalakasan po tayo na sa pananampalataya po natin ay palakasin po natin ang ating loob. Magpalakasan po tayo sa bawat isa na nanghihina sa Panginoon. So, pamamagitan ng pananampalataya, sa spiritual na pamumuhay po natin bilang isang mga Kristiyano. Yun po, pangatlo po ay sa devotion. Kapatid na basahin. So, ito po, devotion. Dito sa Jose, verse 1, chapter 8. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat.
ng kautusan. Pagbulay-bulay mo pagbulay-bulayan mo yun araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa gayon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, mo na rin yung episode. Sige. Dito sa episode chapter 4 verse episode chapter 3 verse 4, sa inyong pagbasa ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Jesucristo. Kristo pala. Yun po ang sabi po rito sa atin, bilang isang mananampalataya kay Kristo at naniniwala sa Kanya, dapat po ay tayo daw po ay meron pong devotion. Ito po yung pagbabasa po natin ng salita ng Diyos. Ano po ba yung salita ng Diyos? Saan po ba natin matatagpuan ito? Kundi sa pamamagitan naman po ng Biblia. Doon po natin matatagpuan ang kanyang mga salita. Yan po. At ang kanya pong salita ay ating pong pagbubulay-bulayan, iisipin po natin kung ang kanya pong mga salita, pag-aaralan po natin yung kanya pong sinasabi. At maunawaan po natin yan sa tulong po ng Banal na Espiritu na siya pong gagabay sa atin sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu. Ay siya po ang gagabay at magpapaunawa po sa atin ng mga bagay na mahiwaga. Ayan po. Para maintindihan po natin ang mga salita ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Kaya po, yun po. Totoo po yun na kailangan po sa isang Kristiyano ay may doon po itong panalangin. Sa pamamagitan po ng panalangin asahan po natin na ang Banal Espiritu ang sasama sa atin at magtuturo ng mga kanyang mga salita. Yan, yung nga po. At kung tayo naman po ay bilang mananampalataya po ni Kristo Jesus, ay dapat po nating ibahagi ang ating pong mga natutunan sa church na ating pong pinupuntahan, at doon po tayo natututo at nakakarinig po ng mga salita ng Diyos. Dapat din po nating ibahagi sa iba na hindi po sila nakarinig ng mga salita ng Diyos. Yan po ang sabi po rito sa Galatia po, pang-awat po namin na topic sa sharing Word of God. Matatagpo natin ito sa Galatians 6:2. Share each other burden, and this way obey the law of Christ. Yung nga po, kung tayo daw po ay sumusunod sa mga kautusan ng Diyos na sinabi nga daw po natin na ibahagi sa iba ang salita niya. Yun po. Yun po. Ang sabi po nung Mark 13 verse 9, but take heed to yourself, for they shall deliver you up to council, and in the synagogues ye shall be beaten, and ye shall be brought before ruler and king for myself, for a testimony against them. Ayan po. At kung paano po natin i-deliver yung mga salita po ng Diyos sa mga tao na siya pong makakarinig kung paano po natin ito sinasabi. At tawag dito pa natin ipapaliwanag sa kanila yung salita ng Diyos. Kung paano natin tulad ng pag-share natin ngayon, di ba? Pag-sharing din yan, di ba? So halimbawa is pagsasabi ni pastor dun sa church, binabahagi niya yung mga yung mga kahinaan ng tao at pinapalakas niya yung loob ng tao at inaayos sa relasyon ng bawat isang pamilya. At hindi lang pamilya, kundi buong angkan ng tao. Ayun po. At tawag dito, kung paano ko po kumilos ang isang mananampalataya kay Kristo, kung paano po siya binago ng mga salita ng Diyos sa kanya pong pamumuhay. Kaya huwag niyo na pong
Kaya wag nyo pong ialis ang aming video kasi ito po ay aming magandang mensahe para sa inyo. So magandang gabi po. Ay, gabi. Hapon na pala. Hapon. Hapon. Kaya ko gabi na yun. Panglas. Ito. Babasahin ko po sa Panglima. panglima. Worship song sa PSM 98 hanggang 1. Sing unto the Lord a new song, for he hath done marvelous things. His right hands and his holy arm hath gotten him victory. So sabi po dito, pinagpaiwatig po dito na ano man po ng ating mga pinagdadaanan ay kayang-kayang sulubin ng Panginoon. Kasi siya yung pinaka-lead natin sa lahat Siya yung nakakalam Siya yung matayo sa atin. Siya yung nag-guide sa atin. Sabi nga dito, marvelous things, his right hand, and holy his holy arm, and hath gotten him the victory. So, ano man po yung pinagdaanan natin ay nasa Diyos. Ipanalangin natin ang ating mga kahilingan. So, ito po, pabasahin din po namin ito sa meron din po kung idadagdag po ito sa worship song. Ang isa po dapat tayong mga Kristiyano na nakakilala po sa Kanya ay dapat po natin meron po tayong tinatawag na pagsamba. Ito po yung ating pong worship na yung ating pong inaawit para siya ay papurihan, masamba. Yan po, yung tinatawag na worship song, kapatid. Worship song, yung ating pong pag-awit sa Panginoon bilang pamagitan ng pag-awit, ating po siyang naluluwalhati. Ayan po. Ang ibig sabihin po ng worship ay naghulugan po yun na pinupuro natin ang Panginoon at itataas natin ang kanyang pangalan. Ayun. Sa pamagitan ng worship, maipadama natin ng ating paggalang sa Panginoon. Ayun. Tayo daw po ay umawit ng mga makabagong mga awitin na pagsamba sa Diyos. Yes. Na may pusong tapat. Ayan, marvelous things, ng mga bagay po na yung mga maluluwalhati po natin ang Panginoon, madadaki para sa dakilain. Ayan po. At ang kamay naman po ng Diyos ay mararanasan po natin sa ating pong mga buhay ang pagdantay po ng kanyang mga kamay. Ayan po. So ito na pong huli dito po sa PSM verse 28 chapter 7. The Lord is my strength and my shield, my heart trusts in Him, and we help me, my heart leaps for joy, with joy and with my song I praise Him. Yan. Magkakaroon po tayo ng kalakasan. Salin na rin to. And Psalm verse 120 chapter 1, a song of ascents. I call on the Lord in my distress and He answered me. Yeah. So sabi po dito sa Psalm chapter 28 verse 7, the Lord is my strength and my shield. So sabi po dito, ang Panginoon ay ating kalakasan. At siya rin ating panangga sa anumang uri naman ng atake ng diablo. Ayan, yung mga ano natin sa buhay, yung mga pagsubok na po natin sa buhay. Kung tayo po ay lalapit sa Panginoon, siya po ang magbibigay sa atin ng kalakasan at pagtanggol po natin. Shield, ayan po. May pusong tapat
sa kanya at sa kanya pong mga tulong at siya naman po ay magbibigay sa atin ng kapayapaan at may kagalakan at sa ating pagpupuri ng mga awiting makalangit at siya po ay ating mga papurihan. At dito naman po sa Ism chapter 120 chapter 1, as song as of a sin I call on the Lord, in my distress He answers me. Ayan po, yung mga distress, ito yung mga mayroong na mga nararamdaman sa mga buhay nila na wala silang kapayapaan sa buhay nila, nadi-distress po sila. Sabi nila parang nawawalan na sila ng pag-asa, pero pag ang lumapit po tayo sa Panginoon, doon po ay bibigyan po niya ng kasagutan ang ating mga panalangin. Hinihintay lang po tayo ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya at tumugon. Ang Panginoon naman po ay tutugon sa ating pong mga panalangin at daing. At hinihintay din po tayo. Ang sabi po ng Jeremiah 33:3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot at ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakita. Ayan po. Maraming po salamat sa maamin pong ibinahagi sa inyo na nakakita po at nanonood dito sa amin pong share na mga salita po ng Diyos. At pagpalain po kayo ng Diyos. At yun po. Yun lang po may babahagi ko. Magandang hapon po. So what's up mga guys, tapos na po ang aming topic na ito para sa inyo. So ang topic na ito parang din sa amin. So ang itong klaseng video ay hindi namin ito pinagmamayabang, kundi ay aming binabahagi patungkol sa katotohanan patungkol sa Biblia. So mga kapatid, wag niyo pong iisipin na kami ay nagmamarunong lamang at nagbibigay ng mga maling impormasyon sa aming sarili. So hindi po namin ito invento, hindi po namin itong gawa-gawa lamang. So ito po ay talagang sadyang aming pinagplanuhan na mahibahagi ang itong klaseng video na makatotohanan. So hindi po kami naging ano po sa inyo. So huwag niyo po kalimutan na i-subscribe at i-share at i-follow ang YouTube na ito, dahil ito po ang magbibigay po sa inyo ng magandang inspiration at magandang salita na mula sa bibig ng Panginoon, na mula sa Biblia. So ano masasabi mo, Kuya Mandy? Ayun, maraming salamat sa mga kabataan na to, na kapwa ko din na mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon, kapwa ko din mga taga-poblasyon na ginamit ng Panginoon upang ang hapon ito ay magkaroon po ng fellowshipping. Tayo nga po yung mga iba po namin mga kasama, hindi po sila na sidating dahil nga po mayroon pa po sila mga gawain na activity, pero kami po ay nag-usap-usap na sa hapon ito ay magkakaroon po ng pagtitipon o fellowshipping sa aming bahay. Nakakasaba kayo. Yes. So huwag niyong kakalimutan yung limang topic na aming binahagi natin sa inyo. Tips na para unahin ng Panginoon, yung prayer. Pangalawa is worship song. Hindi. Yung pangalawa is yung dito. Isa, prayer, and pangalawa is yung anong pangalawa? Pangalawa ay at ang pangalawa po ay yung umattend po tayo ng simbahan kung saan po tayo ay lalago. Ang pananampalataya po natin. At ang pangatlo po ay dapat po bilang isang mananampalataya ay meron po tayong devotion na
siyang magkakapatibay po natin sa atin sa pamamagitan po ng ating pananampalataya sa Diyos, kailangan po tayo ay mayroon pong devotion. Ayan. At ang pang-apat naman po ay ang natawag na worship for the Lord, kung saan po natin siya ay papupurihan sa mga awiting makalangit. Ayan po. At ang pang-apat po ay tayo po ay dumadalo sa simbahan na kung saan po tayo po ay natututo at nakakatanggap din po ng mga bagay na sa atin ay magpapalakas ng ating mga loob at kalakasang pananampalataya sa pamamagitan po ng, at kung ganun po ay atin din po itong natanggap sa pamamagitan po ng ating mga leader o namumuno po sa atin, ay dapat din po tayo ay ibahagi din po sa iba ang bawat nalalaman. Ang bawat na narinig po natin sa simbahan po na ating pong inaatinan. Ayan. At maraming salamat sa inyo at sa hapong ito sa mga nakinig. Ayan. At huwag niyo po kakalimutan itong video na to, at ito ay magbibigay sa inyo ng magandang balita at magandang impormasyon patungkol sa Biblia. So ano masasabi mo, Lyndon? Sa tingin ko, hindi kami nagbibideo para magpasikat. So, binabahagi namin yung tama, ayan, para lumago kayo. So yung mga Kalotis, don't forget subscribe and like and share to my channel, The Lotis TV. At huwag kalimutan mag-like. And then, huwag din kalimutan mag-follow and like kay Mandy Vlogs. Ayan po. Ito po si Mandy Vlog, Science City of Muñoz, Baybaysia, Poblacion South. So yung mga Kalotis Kalotis, so yung mga Kalotis, kita-kita tayo ulit sa next topic natin. Ngayong linggo ba? Oo. Kasi linggo. Ayan. So yung mga Kalotis, outro. Outro na po. Pasok. Pasok.